Yes, yes, yes! We're back! Kayang-kaya mo yan! Ngayong Sabado! Welcome! Kumusta naman, partner, sa inyong birthday? Handaan, wala pa kami doon. Alin. Nako, talaga nga naman. Fiesta! Ayan na ang Mayo. Yan ang buwan ni Mary. Yan na. Ayun na. Ay nako, alam mo, partner, isa Yes. sa mga napaka-exciting bahagi ng turismo ay yung cruise tourism. Ba't wala? Gusto mo bang sumali sa isang cruise, partner? Oh, syempre. Nako, ang cruise. Nako, I love the sea and I love traveling and good food. Yun. Oo. Sana makapagbigay tayo ng premyo bago magpasko ng cruise sa ating mga tagapakinig. Yes, tama. Ay, generous naman sila siguro, no? Yan ang plano ko. Yes. Ito, alamin po natin ang cruise turismo. Yes. Please welcome isa sa mga, ayan, Yun. hardworking, dedicated women in the industry. Wow. Mrs. Rochelle Bataclan Lopez. Siya po ay may-ari ng at CEO ng WMOC Group of Companies. At siya po ay hindi lamang isang business leader, kundi isang talagang simbolo ng kalakasan at kagandahan ng isang babae. Yan. Beyond her entrepreneurial endeavors, Mrs. Lopez is a devoted mother of 4 and a support to her husband, Mr. Noli Lopez. Ang kanyang journey ay napaka-inspiring, partner. Under Mrs. Lopez stewardship, WMOC Group of Companies has flourished, offering a diverse range of services that shows her innovative, passionate spirit for excellence. Yan. Please welcome ang ating walang ibang bagong kaibigan dito sa Kaya Mo Yan. Yes. Please welcome Mrs. Rochelle Bataclan Lopez. Hi, Rochelle. Hi, Rochelle. You're muted. Hello po. Yan, naririnig niyo na po ako. Hello po. Hi. Miss Cory and sir, I would like to thank you for inviting me to be your guest this afternoon, and very exciting po at napaunlakan niyo po kami for our to share our advocacy and passion and at yung darating po nating event this coming June 11 and 12. Okay, let's know more. Alamin natin yung inyong event. Malaki po yun, mga kababayan. Yes, actually po, the said event is sole produced by Expo Maritime Philippines. This is the Expo Maritime Philippines Cruise Travel Tourism and Maritime Career Convention. So this will be held po this coming June 11 and 12 at SMX Convention Center, Hall 3 and 4. So, bukod po dun sa ating exhibit sa Hall 3 and 4, we're going to have a conference upstairs sa Function 1 Hall. This will tackle po yung mga possible na opportunities natin dito sa Pilipinas to invite mga cruise owners and cruise operators to have voyages here in the Philippines, to include Philippines sa kanilang ruta sa Asia Pacific countries, no. Isa po 'yan sa ating mga nilalakad sa ngayon. So, very exciting po itong convention na mangyayari sa June 11 and 12 is just because ito po hindi lang event ng Expo Maritime Philippines, but event po ng buong Pilipinas, because we invited mga top tier owners and possible investors na gusto nila mag-invest dito sa Philippines in terms of tourism.
like putting private cruise terminals. Yes. Of course, Ngayon wala pa. Wala meron na po. Later po, i-discuss ko yung ating mga ongoing na mga projects ng Philippine Ports Authority and ng government natin na nagkakaroon na tayo ng mga infrastructure for cruise terminals. Ayun. Dito sa Pilipinas. Kaya po napakagandang opportunity ito. Actually, Miss Cory and Sir, ito po yung project nito is for 2 years ko nang iniisip and nung husband ko. And nabuo namin to after the successful event of the Expo Maritime Philippines last February 16, 2023 sa Sofitel Philippine Plaza. So parang for us testing the water kasi as you all know, majority po talaga ng mga organizer na nag-event dito sa Pilipinas is puro foreigner. Napaka-seldom na makita natin na nagpo-produce talaga ng mga ganitong convention ang Filipino. So, medyo nakakatakot. Talagang hats off to you kasi ang lakas ng loob nitong babaeng ito. Talagang pursigido talaga kasi Talagang bold meron ang siyang bold. panaginip, meron siyang pangarap. Ay, sige, so good, so good. Yes. Ano lang po ako sa inyo, Miss Cory, talagang Yes. alam niyo po kasi talagang I really owe sa talagang malaki po ang utang na loob ko sa industriya ng ng maritime industry because talagang ito ang aming bread and butter. Kung anong meron kami talagang dahil sa industriya. Kaya para po sa akin, ngayong merong pagkakataon, gusto ko naman talagang makatulong sa Pilipinas, sa mga kapwa nating Pilipino, Yeah. Kasi hindi lang po to just to invite different cruise owners, cruise operators and mga principals na talagang to join us in this event kasi it's like a domino effect po na once na naging successful itong event na to, susunod na yung job creation para sa mga kapwa nating Pilipino. Wow. Diba? Ano sa tingin nyo, Rochelle, did you make already your estimates kung, di ba, may proyekto kayo, no? At alam ko, tuloy-tuloy itong proyekto nyo, taon-taon, di ba? Actually po, as promise ko po sa husband ko, nasabi ko after 2 years ulit, after 2 years naman, kaya lang hindi ko magpapahinga kasi talaga pong we're very hands-on. I myself po talaga, ngayon nga sabi ko, since na 1 month na lang, parang nagkaka-anxiety na ako kasi talagang di na ako nakakatulog. It's just because... Ibigay mo na sa amin, kami na magpapatakbo niya. Kayang-kaya mo. Kaya po kaya nga sabi ko, Miss Cory, talagang sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo kasi talagang malaking tulong po ito dahil pinagpe-pray ko po talaga na maging successful to. For us, just to let you know po, wala po akong organization o association na kasali sa maritime industry. I'm just a simple... Manawagan ka na. Manawagan ka na. I'm just a simple stakeholder po. But talagang very bold ng aming advocacy. Kasi ang gusto namin, sabi ko nga po, nung una po akong nangarap ng gumawa ng isang proyektong ganito, later part of this year lang talaga na na-realize ko na ganito pala kalaki yung pinoproduce naming event. Because we were starting to talk to higher government officials, talagang lumalapit na kami, kumakatok. Nagiging bahay ko na rin po ang Senado, ang Congress. And sabi ko nga, doon ko na-realize na hindi pala basta-basta event ito. Kumbaga, pwede nating sabihin kung pang lang yung for the industry, for the simple conference or conference and exhibition, talagang okay lang. Pero na-realize ko, ibang level na nung I was very lucky to be invited as one of the delegation ng Department of Tourism sa Miami. So, recently,
na-include po kami doon, and nagpapasalamat po ako sa Department of Tourism sa pamumuno ni Secretary Frasco, and of course with the help of Director Paul Tumbag, na talagang nabigyan kami ng oportunidad na i-showcase ang Expo Maritime Philippines sa Miami, Florida. So, ito po yung chance natin eh. When I was there, talagang sabi ko, ito na yun. Kailangan nating i-pursue talaga na magkaroon na finally, although meron na po tayong pumapasok na mga cruise liners, but not that big numbers. Kumbaga, Pag yes sinabi ng big numbers, Rochelle, Ilan yun? how big? actually, ang maximum po na nakakapasok sa atin, mga around 2,000 to 3,000 passengers lang. So, sa isang vessels lang po, sa isang vessel lang. Isang Ang cruise ship. capacity, isang cruise ship is ang capacity nila is mga 2,000, maximum of 3,000 yata. Kasi medyo wala pa tayong malalaking cruise terminal. But now, I'm so excited po dahil talagang with the partner of different regions in the Philippines, I'm very happy to announce na Yes. may mga region tayo na partner. I-announce nga yung mga regional partners natin. Sino ba sila? Yeah. Sila po ay ang Boracay, of course, headed Okay. by Governor Miraflores, ang ating Palawan and Coron. Okay. Meron na rin po tayong, ang sa Boracay po is meron na po tayong ongoing dyan. Ongoing na construction ng cruise terminal. I think this year po sisimulan yan. And considering Boracay is the number one talagang destination sa Philippines, no? Talagang yan ang mandalas na hinihingi ng mga foreigners. They want to go to Boracay. Yun ang ano nila. And we're very happy na meron ng upcoming construction ng cruise terminal doon. So finally, pero even though po na wala pa silang talagang permanent na cruise terminal, may nagdadock na rin po doon na mga cruise liners. Katulad po last February, we were able to be included to receive the Resorts World One cruise. So, yan po makikita nyo dun sa video na talagang possible po na hanggang ngayon po talagang continuous ang dating ng mga cruise liners doon. Pero syempre, ang gusto po ng government natin and ng region ng Boracay is to give those cruise line a better place na pagdadaka ng mga cruise liners. Sarili nilang terminal. Yes, opo. Sino And ang nakausap nyo para magkaroon ng magandang or 5-star terminal para sa mga cruise ships? Yes. actually, Ang tanggapan ng gobyerno. number one po is Philippine Ports Authority. Okay. Yeah, headed by Attorney J. Santiago. And actually, meron na po silang plan. Batangas Terminal, they just open up, right? Yes. Kung makikita niyo yung Batangas Terminal, talagang ang laki, parang airport na, parang international airport na po yun. So, talagang kailangan magkakaroon na tayo doon ng docking ng mga different and bigger cruise liners. And I believe dito sa NCR, they will be building at the back of Soler ng cruise terminal. So isa rin po yun sa mga talagang number one natin na magiging cruise terminal dito sa NCR. And right now, Department of Tourism is developing different areas dito sa NCR like yung Intramuros, nire-rehabilitate na natin yan dahil it's rich in yung mga cultural heritage natin dyan. And ngayon, meron na rin silang ni-launch na yung hop-off, hop-on na buses for tourists. Ang dami pong project ng Department of Tourism that our tourists can experience. And we're so happy. No? Yes. Partner Emmer. Parang nawala po. Partner Emmer. O sige.
Ayun. Para pong ang nangyayari po kasi ngayon is right now, I believe na kahit saang part ng mundo is very aggressive ang lahat ng bansa in terms of tourism. So, number one din po tayo since that we won as the best cruise destination in Southeast Asia, 'di ba? So, Yes. Miss Cory, talagang napakalaking factor yan. And very timing itong ating Expo Maritime because we invited talaga mga cruise owners, cruise operators, ang mga manning agencies that handles passenger vessels na to join para magkaroon talaga tayo ng unity na pagka naging successful tong event na to is kumbaga tagumpay na not only for us as an organizer but the whole Philippines kasi natutuwa po ako, Miss Cory, kasi pangarap namin na makita namin dito sa Manila, sa Rojas Boulevard. Okay, ito to. Kailangan talaga manawagan ka ngayon din sa lahat yung May oras ka. sa inyong proyekto. Partner Emery, you have a question? How about sa norte po? Sa Pangasinan, sa mga Ilocos, sa mga ibang lugar doon. Meron po ba tayo mga terminal? Actually, Ilocos Sur, Port of Corimao is already open. Meron na po dyan. And kasama po yan sa isa sa mga packages ng excursion natin na ino-offer natin para sa mga tourists, sa mga cruise liners. So, napakaganda ng Ilocos Sur, Ilocos Norte. Talagang dinidevelop po natin yan para at least maging aware ang mga tourists natin na meron tayong ganitong magagandang lugar dito sa About Subic, meron di ba? Yes, opo. Ma'am Cory, syempre. And shout out na rin po kay Mr. Chavit Singson na para mag-join siya kasi talagang we sent the letter already to him. We want we want Ilocos Sur to join kasi napakaganda ng kung makikita niyo sa video, nag-shot pa po kami dyan sa Ilocos Sur para lang marami pong nagre-request ng mga tourists sa Ilocos Sur. Talagang sino ang mga dream supporters na gusto nyong sumali sa event? Ay, marami po. Panawagan ka ngayon din, this is your chance. Opo, and thank you po. Talagang ang gusto po namin talagang sumali dito is lahat ng mga businesses and ng mga regions na meron kayong magagandang tourist destinations. Kasi sasabihin ko, yes, mga LGUs. Yes, opo, mga LGU. Ano yung mga target LGUs para sa... Actually, marami po tayo. Romblon, Leyte, Dumaguete, Bohol. Yeah, actually, we invited Bohol, but I think meron yatang prior commitment si Gov. Kaya kasi ito po yung chance na talagang nagpapasalamat kami na in just one roof nandoon yung mga talagang malalaking cruise operators and cruise owners. And ang tema po ng ating conference is we invited different regions, particularly the governors, to present their mga sa kanilang region kung ano ba yung pwede nilang offer sa mga cruise owners and cruise operators. Kasi what government agency do you have now that is your presenter? May presenter ba kayo na government? Yes po, meron po. We have, of course, number one support, unang nag-support po sa amin dito is Department of Tourism, Marina, PPA, Philippine Coast Guard, DOTR, of course, and then
sa mga agencies naman, government agencies po na talagang talagang kailangan po dito, no, kasi sila yung responsible in terms of documentation. Yan po, documentation ng mga barko at ng mga pasahero. Number one po, kailangan natin ang Bureau of Immigration dito. Ayan, dapat nandun sila. Yes, Bureau of Immigration, Bureau of Quarantine, Bureau of Custom, Department of Foreign Affairs, kasama rin po yan, and Department of Labor din. Kailangan din po natin yan para naman sa mga crew, yung mga job creation. So, sana po ako po, Miss Cory, no, tsaka sir, gusto ko lang po talagang manawagan kasi I believe na itong project na to will open a lot of opportunities. Although meron na po doon, kaya lang I would love to share po na since that I am in the maritime industry and I was able to be invited and include in the cruise industry. Gusto ko po sana na how we wish that all the government entities will participate. Kasi kahit po ang gawin natin dito is magkaroon tayo ng magandang plataforma sa mga bisita natin sa cruise owners and cruise operators na ganito ang gagawin natin. But in terms of doon sa mga government entities na maghahawak at hindi din tayo, kumbaga, as one, mahirapan po tayo. Kahit ano. Kaya natin yan. Basta sama-sama tayo mga Pilipino. Yes, Yun nga po. sama tayo. Kailangan po talaga natin Once again, where can they, as your parting message, Ma'am Rachel, saan po namin ang website niyo po? You could invite them again. Actually, we're going to invite everyone po to please come and join us on June 11 and 12 Yes. sa SMX Convention Center. What's your website? Yeah, the website is www.expomaritimephilippines.com. Expo Maritime. www.expomaritimephilippines.com. So you can get your you can register there po, and pwede na po kayong mag-register doon. Kukunin niyo na lang po yung ticket niyo doon sa SMX, and then not only that po, meron po tayong job fair dyan na magkakaroon sila ng mga on the spot hiring, at the same time travel, mga discounted travel ng cruise liner. May travel incentives. Kaya pumunta po kayo, Miss Cory and Sir, kasi I know that there will be a 30 to 40% discount para dun sa mga cruise liners. And also, not only that, lahat po ng mga businesses are open, and we still have couple of few booths na pwede po kayong i-showcase ninyo ang inyong mga businesses and ang inyong mga items doon. Yes, thank you very much, Miss Rochelle. It's 4:47. Yes, thank you very much. Thank you po. Thank you very much. Rochelle. Yes po. We're going to invite you po then, Miss Cory, and we're going to send you the invite. Yes. Good luck, and we are Thank you, Ma'am Rachel. Good luck po. Kaya po natin yan. Thank you so much po. Thank you. Magandang hapon po. Maritime Philippines, June 11 and 12 sa SMX. Sumali na tayo lahat. Yes, thank you po. Thank you. Thank you. Ngayon, babalik natin uli ang PAGCOR Photography Contest again. Ayun, This 2024. Aarangkada muli ang PAGCOR Photo Contest 2024 simula ngayong February 15. Kaya inaanyayahan ang mga amateur at professional photographers na ihanda ng kanilang mga lahok para sa tsansang manalo ng malalaking premyo. Harvest Time ang tema ng PAGCOR Photo Contest 2024 upang ipakita ang sipag, ang husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangingisda at mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kung hindi para sa sambayan ng Pilipino. Yun. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, isa sa mga highlights ng 2024
Photo Contest ay ang bagong drone category para sa mga larawang kuha mula sa himpapabuid gamit ang drone cameras. Wow! Bukod sa drone ay mananatili ang conventional category, tampok ang mga larawang kuha gamit ng digital cameras at ang mobile category ng tampok ng mga litratong kuha ng mobile devices. Itinaas din ng PAGCOR ang total cash prizes para sa pantipalak sa 2.23 million pesos. What the Mula grand sa- prize? Yo, tumaas sa 1.6 million pesos ng nakaraang taon. Wow. Ang 8 mananalo sa conventional category ay makakatanggap naman ng 100,000 pisong premyo bawat isa. Samantalang, makakatanggap naman ng 50,000 piso bawat isa. Ang 16 na mananalo sa mobile at drone categories. Ibinaba din ng PAGCOR ang age requirement sa mga nais lumahok sa 16 na taong gulang mula sa 18 taon. Uy, pwede na 16 years old. Ang lahat ng enrollees ay kinakailangan kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Kaya naman, pumunta na po kayo sa pagcor.ph para sumali na sa kompletong detalye. Silipin ang PAGCOR Photography Contest 2024 subsite na matatagpuan. Again, sa PAGCOR.ph. Yes, it's 4:50. Magbabalik po kami. Ang happy, healthy at iba pa. Kaya mo yan.